Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, isa na namang liham ang ating natanggap dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang pinagmulan ng liham ay gustong magtago sa pangalang Amelia. At ganito ang liham ni Amelia. In love with you. Dear Tia Sofia, isa pa ako sa nahikayat na magsubaybay sa mga drama ninyo at naisipan ko pong lumahok sa dramang Recuerdos de la Vida. Iba't iba pala ang napapakinggan dito na kasaysayan ng mga kapareho kong nakikinig sa inyong mga drama sa radyo. Kaya nahikayat din akong gumawa ng liham sa inyo dahil may pangyayari din sa aking buhay na nag-iwan ng isang rekwerdo. At kung ano ang mga kaganapan sa nasabi kong rekwerdo, ito po ang aking isa-isahing isalaysay dito sa aking liham. Ganito po ang umpisa ng lahat, Tia Sofia. Goes on. I know I will. Hindi ba kayo nagkita ni Itay Inay? Pumunta, hinanap kayo dahil ang tagal ninyo. Hindi naman.
Nakiusap nga ako kay Mrs. Suliman para makautang ako ng pang-tuition ninyo ni Nick na kapatid mo. Naku, di nagsalita na naman sa inyo ng mabibigat na salita. Alam mo naman ang matandang iyon, maraming salita. Ano-anong sinasabi bago siya magpautang. Mabuti sana kung hindi nilalait ang hirap ng ating buhay. Gaya ng ating kapitbahay na naiinggit at sinasabi na ambisyoso kayo na pareho raw. Kaya nga, paano? Wala kasing sariling bukid ang tatay nyo na ipamana namin sa inyo. Kundi ang pag-aaral lang. Kung makapag-aral kayo, yan. Kaya mahalaga ang pag-aaral dahil ito lang ang yaman na hindi maagaw kahit sino. Pero kawawa naman kayo, inay. Amelia, mas mabuti kung makapagtapos kayo magkapatid. Ang kapatid mo, asan ba siya? Hindi pa siya umuwi, inay. Umalis po pagkatapos ng tanghalian at nakiani. Ah, Dahil wala silang klase. ay, ganun pa. Ay, mabuti naman, nagkaisip siya ng ganyan. At meron din siyang magamit kung may pera na siya. Nakautang na pala ang inay mo ang pang-tuition ninyo ni Nick. Ako sana ang magbibigay sa iyo. Nakakahiya naman sa iyo, Villamor. Mahal na mahal kita. Kaya naiintindihan ko ang pangarap mo. Wala ka bang pangarap na ituloy mo ang iyong pag-aaral? Wala naman kasing magsasaka sa aming maliit na bukid na mana namin sa aming itay. Babae naman lahat ng mga kapatid ko. At ang mga asawa nila, gusto naman nila magkarpintero. Mahirap din ang magsaka, lalo na pag walang gagastusin. Gaya ng itay mo. Inuutang ko rin ang gagastusin ko para sa bukid. Kaya minamadali ko ang pagtanim ng mga gulay at mga alaga na rin ng hayop. Kahit hindi nakapag-aral ang isang tao, kung may paraan siya para mabuhay. Mabuti at dumating ka na, Kuya Nick. Kanina ka pa hinihintay ni inay. Saan ka ba galing? Diyan lang. Sinig ba yung kausap mo, Amelia? Halina kayo at kain na tayo. Kanina pa tapos ang itay ninyo. Nay? Ano po bang ulam natin? Ano? Nagluto ako ng gulay. Dahil ito lang ang kaya natin. Nay, nahihirapan na kayo ni Itay. Ano kaya kung si Amelia na lang ang magpatuloy sa pag-aaral niya? Ano? At paano ka na, Kuya? Tulungan ko na lang si Itay na magsaka. Hindi. Ang gusto ko, magtapos kayo ng pag-aaral ninyo ng kapatid mo. Kaya kung pwede, walang titigil. Kuya Nick, hindi mo ba naisa sa ulo ang iyong pag-aaral? Ikaw ang dapat na makatapos dahil lalaki ka. Paano mo bubuhayin ang pamilya mo kung hindi ka makapag-aral? Mrs. Suliman, kayo pala. Nasaan ang magaling mong inay? Ang galing umutang, pero hindi niya alam magbayad. Ay, kayo pala, Mrs. Suliman. Ay, kayo pala, Mrs. Hoy, Sidang, nakiusap ka sa akin ng husto at hindi ka magbayad ng utang mo? Wala pa akong ibabayad, Mrs. Suliman. Pagpasensyaan niyo na po kami. Ay, hindi pwede yan. Ang lakas ng loob mo na umutang at magpaaral, pero hindi mo iniisip ang bayad mo?
Ganon kung maningil si Mrs. Suliman, Tia Sofia. Pinapagalitan ang inay. Kaya naawa ako sa aking mga magulang. Kaya mas ginusto ni Kuya Nick na tumigil na lang sa pag-aaral. At tulungan na lang daw niya si Itay sa trabaho. Ako na lang ang nagpatuloy sa pag-aaral, Tia Sofia. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. I will stay. Alam nyo, pinag-usapan na namin ng iyong Itay yung pag-aaral ninyo. Kayong magkapatid. Kaya walang magawa. Isa sa inyo ang titigil. Ako na lang ang titigil, Inay. Tulungan ko na lang po si Itay sa bukid. Hindi, Kuya Nick. Ikaw ang dapat na magpatuloy na mag-aral. Pero Amelia, mas matalino ka kesa sa akin. Ako na lang ang magsakripisyo. Isipin mo na kaya muna yan, Kuya. Ay, pasensya na kayo mga anak. Hindi ko gusto na maititigil sa inyo. Amelia, ako na lang. Naiintindihan namin kayo, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos din kami ni Kuya Nick. Pero, please, Amelia. Kuya, maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa mga magulang natin. Itutuloy ko na lang pag may ipon na ako. O kaya, kung nakatapos ka at may trabaho na. Ako naman ang pag-aralin mo, Kuya. Ala, maganda yan. Ganun naman ang payo ng kapatid mo, Nick. Kaya yan. Yan ang gusto ko sa inyong magkapatid eh. Maayos kayo at nagkakaintindihan. Nagbibigayan. Ganyan ang magkapatid. Wala ka bang mahanap na papasukan bilang katulong? Mata pobre ang pamilya na yon. Baka lait-laitin ka lang. Sana naman ay hindi. Kailangan na magtrabaho para matulungan ko si Kuya Nick sa pag-aaral niya. Nakausap ko ang kapatid mo. Ikaw daw ang dapat na magpatuloy sa pag-aaral. Sayang daw ang talino mo. Tapos na kaming mag-usap. Kung hindi siya mag-aaral at magsaka na lang, ano ang mangyayari sa buhay niya? Para mo namang sinabi na hindi kita kayang buhayin dahil isa lang akong magsasaka. Ikinalulungkot ko, Villamor, kung nasaktan ko ang damdamin mo. Hindi ko sinasadya. Kailangan din na makapag-aral din ako. Kung sakaling tayo ang magkatuluyan, edi magtulungan tayo. Parang hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi ka ba makapaghintay? Pag isa ka ng titulada, hindi na ako bagay sa'yo. Huwag mo sanang isipin yan. Walang magbabago sa akin. Si Mrs. Suleiman ang dumating. Ano kayang sasabihin niya? Ambisyoso ang mga magulang mo, no? Pero, papasok ka rin pala bilang katulong. Si Kuya Nick ang magpapatuloy ng pag-aaral niya, Mrs. Suleiman. Tumigil ako para makatulong sa mga magulang ko. Akala ko, pumasok kang katulong sa akin para makabayad ng utang ninyo? Makakabayad din kami sa mga utang namin sa inyo, ma'am. Sige, kausapin ko si Milagrina para umalis ka sa kanya at mabawasan ang utang ninyo at sa akin ka pumasok. Mrs. Suleiman? Oh, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Hindi pwede na hindi kayo magbayad ng utang ninyo sa akin. Pumunta dito sa bahay si Mrs. Suliman at sinabi niya na sa kanya ka papasok.
At nagmakaawa ako na sana hindi kanya alilain. Nag-usap din sila ni Tia Milagrina, inay. Nagkasagutan na sila eh. At hindi pa nakontento. Pinagalitan din niya ako. Bakit daw nadadamay siya? Ay, si Mrs. Suliman kasi. Ang alam niya, hindi ako makabayad sa utang ko sa kanya. Mahirap ang kapos sa buhay, inay. Lalaitin ka. Kaya kailangan na makapag-aral kaming magkapatid. Ay, tiis-tiis lang anak. Kung sagana lang ang ani natin, pwede ka nang magpatuloy sa pag-aaral na hindi ka na magkatulong. Lalo na't ganun ang amo mo. Masyadong masungit. Opo, inay. Titiisin ko. Kailangan na makaipon ako para sa aking pag-aaral. Sige, inay. Hindi na ako magtatagal, ha? At hindi ko na mahintay ang itay. Baka pagalitan pa ako. Nilalagnat na naman ako. Pero kaya ko pang magtrabaho. Mabuti sana kung hindi masungit ang amo ko. Hindi makain ng aso ang sinasabi nila. At wala silang pakisama. Bibili ako ng gamot na iinumin ko. Para gumaling ako agad. Diyos ko. Huwag ninyong ipahintulot na magkasakit ako. Galing ako doon. Pinagmumura ba naman ako ni Aling Milagrina? May sakit ka pala. Amelia, Nagtrabaho pa ako, kuya, kahit may sakit. Pero umuwi na ako kasi hindi ko kaya. kawawa ka naman. Ito anak, inumin mo itong gamot na to. Akin, inay. Salamat, inay. Saka ako hihiga. Sige, alalayan kita. Alalayan kita hanggang sa kwarto mo, Amelia, at magpagaling ka. Ay, nanghihina ka yata. Salamat, inay. Sana maging mabuti na ang kalagayan ko bukas. Ay, sige, tagisingin kita mamaya kung maghapunan na tayo. Sige, halika, punta na sa kwarto. Ay, Nick, Nay, mauna ka na sa kusina. Ihanda mo yung mga lulutuin natin. sige po, Nay. Magtinula tayo. Opo. Ay, naku. Sige, dito. Mahiga ka na, anak. Mapait pa ang panlasa ko sa tubig, inay. Parang masusuka ako. Mabuti na lang at hindi lumala ang sakit kong yun noon, Tia Sofia. Pero hindi na ako nakabalik sa trabaho ko bilang katulong, kaya humanap na lang ako ng ibang hanap buhay. Noong panahong iyon, isang semestre na lang ay matatapos na si Kuya Nick. Itinuloy ko rin ang pag-aaral at ganun na lang ang tuwa namin nung nagtapos na si Kuya. Pero hindi namin akalain na mag-asawa siya kaagad. At ganito ang mga sumunod na nangyari. But times change, the time dream. Naku anak, umaasa kami ng tatay ninyo na kung makapagtapos ka na sa pag-aaral at magkapagtrabaho, matulungan mo si Amelia sa kanyang pag-aaral at makapagtapos na rin sana. Nay, patawarin niyo ako. Nakalimot kami ni Army
buntis na siya. Ang importante, Kuya Nick, nakatapos na kayo. At sana ay makapasok kayo agad sa pagtrabahuan ninyo. Amelia, salamat sa sakripisyo mo para makapag-aral ako. At ang mga payo mo na kailangang makapagtapos ako. Pero, paano na ngayon? Buntis na si Army. Ako na ang bahala, Kuya Nick. Pamilya mo ang isipin mo na. Gamitin mo sana ang pinag-aralan mo. At iyan ang armas mo para hindi magutom ang iyong pamilya. Oh, nasa lubong ko kanina si Nick At nag-aalala siyang masyado. Dahil wala pang napasukan na matatag na trabaho. Iilang buwan pa silang nagsasama ni Army. Pero napakabigat ng problema. Ngayon lang niya naranasan ang bigat ng magpamilya. Hindi bali at nakatapos na siya ng kolehiyo. Parang may ibig sabihin ka. Ang kalagayan ni Kuya Nick ang basihan ko. Wala akong hangad na saktan ang damdamin mo, Villamor. Parang sinabi mo na hindi ako nababagay sa'yo. Ikinalulungkot ko. Pero ang ibig kong sabihin sa'yo ay magsisikap akong makatapos sa kolehiyo. Mrs. Suleiman, ang aga naman ninyo. May utang ba ang inay ko sa inyo? Hindi ko nagustuhan ang tanong mo yan. Parang sinusubukan mo akong kalabanin, ha? Bakit? May pagmamalaki ka, ha? Sa palagay ko, Mrs. Suleiman, hindi naman masama ang nagtanong. Nagkataon lang na napadaan ako para alam mo. Pero, di ba nagtapos sa kolehiyo si Dick? Bakit nagpapasada ng tricycle? Wala pa siyang napasukan na trabaho. Hindi naman nakakahiya dahil walang masama sa pagpapasada niya. Akala mo kung sino ka, ha? Hay! Nagsisisi ako. Bakit napadaan pa ako rito? Ano bang masama sa sinabi ko? Ay, Amelia, si Mrs. Suleiman ba yun? Yung umalis? Opo, inay. Dahil nagkataon na dumaan siya rito sa harapan ko. At tinanong ko kung may utang pa kayo. Matagal nang hindi ako umutang sa kanya. Nilait niya ako kung bakit daw nagpapasada si Kuya Nick. Tapos naman daw sa kolehiyo. Ganun ba? Ay siya nga pala. Nakausap ko si Army. At ang sabi, baka daw gustong maghanap ng trabaho sa Maynila si Nick. Kaya sabihin mo nga sa kapatid mo pag uwi. Diyos ko, salamat. Nakapasa ako sa eksamen sa lahat ng subject ko. Kunting tiis na lang at matatapos din. Amelia, halika na. Dalian mo. Ha? Si Villamor? Amelia. Nagabihan kang lumabas sa universidad, Oo, Villamor. Dahil huling semester na at magtatapos na ako. At marami akong dapat na gawin. Nabigla ako nang huminto ang kotse. Yun pala, ikaw? Amelia, Hmm? kahit ako ay isang magsasaka lang, ay gumawa ako ng paraan para makabili ng kotse.
Oo, binabati kita, anak. Maraming salamat, inay. Kahit ako ay napakasaya ko at naiiyak sa saya. Marami akong hirap bago nakamit ang tagumpay. Ay, oo nga, anak. Amelia? Amelia? Binabati kita. Aba, akala ko kung sinong dumating, ikaw pala, anak. Nay, talagang hinabol ko para masaksiyan ko ang pagtatapos ng aking kapatid. Kaya lang, nasiraan yung bus na sinakyan ko. Ay, mabuti naman at nakabakasyon ka, anak ko. Dahil malapit ng manganak si Arme. Yan po ang isang dahilan, Nay, kung bakit ako umuwi. Binabati rin kita, kuya. Isa ka na ring ama. Maraming salamat sa iyo, Amelia. At may magandang balita ako. Dito na ako titira dahil magtratrabaho ako sa bagong patayo na kumpanya dito. Nakamit ko ang tagumpay kahit gaanong hirap ang dinanas namin sa pamilya Tia Sofia. Nagtagumpay ako at pagkatapos ng ilang taon, nagpakasal na rin kami ni Villamor at nagkaroon kami ng anak. At kahit may anak na ako, nagtatrabaho pa ako. Naging working mother ako. Kung bakit? Gusto ko pong magamit ang pinag-aralan ko. Kaya lahat ng sakripisyo ginagawa namin para sa aming kinabukasan. Lalong-lalo na kinabukasan ng mga magiging anak namin. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang iyong tagapakinig, Amelia. I have loved you more than I could. Congratulations din, Amelia, sa iyong tagumpay. Sana hindi kayo pabayaan ng may kapal. Siya sana ang magbasbas sa araw-araw ninyong gawain. Salamat din sa iyong pagdulog sa ating drama. Hanggang dyan na lang nagtatapos ang naisadulang kwento ng buhay ni Amelia. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Amelia ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!